Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. At pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. Good morning po sa inyo. At syempre partner, last tayong nagkasama, 2023 pa. Oo, 2024 na. 2024. Akalain mo, nakakadalawang taon na tayo. 23-24, ano? At syempre ako naman po si Director Aldrin Fermin at narito naman po kaming muli para magbigay ng mas komprehensibong pagtalakay sa iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD. Yan, at kaya ito na. Pag-usapan na natin ang ating mga pinakabagong update. Ano po, medyo redundant yun. Pero dito lamang yan sa DSWD Weekend Report. May bago tayong kasama, si Venus. Venus, pasok. Salamat, Asek Romel, para sa ating unang balita. Sinagot ni DSWD Undersecretary for Legislative Affairs, Fatima Alia Dimaporo nitong Martes, Pebrero 13 ang mga tanong ng mga senador hingil sa ayuda sa kapos ang kita o AKA program na pinupondohan sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA ng 2024. Ayon kay Yusek Dimaporo, nirerespeto ng ahensya ang power of the purse na inilalaan ng legislative branch at mga departamento sa executive branch. Aniya, malugod nitong tatanggapin ang anumang dagdag sa inilaang budget sa ahensya. Samantala, ipinahayag naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian noong Miyerkules, Pebrero 14 na ang AKAP ay inilalaan para sa mga near poor na mga Pilipino, kung saan kabilang ang mga minimum wage earners na labis na naapektuhan ng krisis sa ekonomiya na maaaring maging dahilan ng kanilang pagbalik sa kahirapan. Ang mga household na exited sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay kabilang rin sa mga near poor na nangangailangan ng isang safety net katulad ng AKA program. Binigyang diin ng kalihim na walang ni isang sentimo ang nagastos mula sa budget na inilaan para sa AKAP na nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act sapagkat ang DSWD ay kasalukuyan pa rin na bumubuo ng mga alituntunin upang tiyakin ang maayos na implementasyon ng programa ayon sa mandato ng ahensya. Yan. Talagang yan yung sinasabi natin sa ating mga kababayan. Kidding aside, before Valentine's Day na pag-usapan natin yung AKAP. Talagang kahit sino po gusto ng AKAP. Ano po? But then, kidding aside nga po, ito pong AKAP ay siyempre napapag-usapan, matindi po yung contention politically surrounding this program. But tayo po sa DSWD, pagpatawad na po ng ating mga kababayan na merong sabihin na nating violent reaction dito. At para naman doon sa iba na wini-welcome ito, sa amin po as implementing agency, we are duty bound to implement what is provided doon po sa ating General Appropriations Act. Ang inyo po kasing DSWD, sa ating po mga kababayan, tayo po implementing agency. We cannot interpret beyond what is stipulated sa ating batas. Tayo po ay sumusunod lang. Kung inatasan tayong ipatupad dito, ipatutupad po natin ito. At yun po ang asahan ng ating mga kababayan. At ito pong AKAP ay para po sa ating mga minimum wage earner, mga low income earners, At ito po ay karagdagang kumbagay kapangyarihan na pinagkaloob sa atin ng ating mga legislative officers, ng ating mga legislators, na ngayon sa pagkakataong ito, hindi lang yung poorest of the poor, pati yung middle class, pati yung minimum wage earner, okay? To be correct, ay maabot din ng tulong ng inyong DSWD. Tsaka partner maalala ko lang, noong time ng pandemic, lahat kung saan nagkaroon ng lockdown, doon natin makikita sa mga post ng mga netizens, mga kababayan natin, bakit karamihan sa mga nakikita nilang nabibigyan ng ayuda, yung mga, sabi nandiyan na, yung mga poorest of the poor, talagang dapat talaga yan na priority. Pero ang sinisigaw din ng mga kababayan natin na may mga trabaho, paano naman kami? Kami nga nagtatrabaho, gumigising ng maaga, nakikipagbalyahan sa bus, sa MRT, pumapasok, pero hindi naman nangangahulugan na sagana na yung kanilang buhay. May mga pangangailangan din sila. At noong pandemic,
ay doon nga natin nakita talaga na matindi yung pangangailangan dahil sila lahat tayo'y apektado. So siguro ito'y masasabi natin itong AKAP talagang nararapat din at talagang para doon sa para lahat imabigyan. Yes, ang atin naman kasi dito, we respect yung demokrasya, yung halimbawa yung debate outside the program. But then kami po kasi, as implementing agency, yun paulit-ulit natin sinasabi. Kasi para maunawaan ng ating mga kababayan, ang General Appropriations Act po ay batas. Ito po ay, ang isang batas ay nabubuo lamang kung ito ay naprubahan na parehas ng Kongreso at saka po ng Senado. Ito po ay dadaan sa bicameral committee, ito po ay pipirmahan ng dalawang kapulungan at papasok po sa batas na pipirmahan ng ating Pangulo. So, doon po sa BICAM and all hanggang sa pirmahan ng ating Pangulo, tayo po ay cross fingers na lamang na fingers cross, sabi nga nila, na umaasa na sana malaki-laki ang mapabigay. Nang sa ganun ay makuha natin, ibig sabihin, makatulong sa ating implementasyon ng programa. At ang ating pag-asa lamang po, ay ito nga ay ma-implement natin na maayos, pina-finalize natin ang ating mga guidelines, hinggil sa programang ito. Nakita ko na yung draft, at ito ay kailangan lang may isipinal at asahan po ng ating mga kababayan, once na ito i-approve ng ating mga partners, ng ating mga stakeholders, ay patuloy na po ito at maaari na po natin itong simulan, para maabot ng tulong yung ating mga kababayan na nangangailangan. Pero partner, para lang idagdag ko rin lang, para lang magkaroon ng ideya, mas malalimang ideya yung mga kababayan natin. Pwede mo bang bigyan lang ng konting, kahit konting yung comparison between 4-piece at ito nga. Kasi sinasabi na, meron na kayong mga binibigyan na tulong sa 4-piece. Para saan pa yung kahit konting lang ba? Hindi kwento well, of course, we don't wanna na speculate doon sa bro, teka lang bro. Okay. We don't wanna speculate doon sa lalamanin ng guidelines kasi kailangan airtight muna 'yan. Pero as stipulated doon sa provisions ng GAA, kailangan natin ito ay sundin, minimum wage earners and all. At within dito, doon lamang nandito maaaring implement. Well, malayo siya sa 4-piece kasi ang 4-piece ay targeted yan na programa, institutionalized yan. Siguro medyo makakawangis. And I'm not saying it is the duplication and then the alteration nung sabihin natin copy. Pinakamalapit siguro parang AX implementation. Pero other than that, hindi naman siya duplication. Basta parang malinaw is hindi duplication. Hindi duplication niya. Pero parang halos ganun yung tinutumbok. Pero ang pagkakaiba nito, kasi determined dun sa ating GAA, na ang target talaga nito, minimum wage earners, low income category. So yun ang kailangan nating talagang ma-defined. Kailangan natin yung guidelines. Teka, paano mo nasabing minimum wage earner yan? Ano bang kailangan yan? Kailangan ba natin ng Certificate of Employment with Benefits na naka-stipulate? Kailangan natin yun. Paano natin masisiguro na pag ito ang binigay, ito nga yung tama? So yun yung mga pina-finalize natin. So asahan, once na finalize, ay makikita ng ating mga kababayan, maaari na natin itong mapakinabangan. Ayun.